Kaya nakakatakot. Hindi ko nga alam kung ano yung gagawin dyan. Kasi, doon kasi siya banda, sa may hagdanan natutulog. Kasi dito lang kami sa baba. Wala pa kasi kaming, hindi pa tapos yung kwarto May bubong na, wala naman kaming dingding. Kaya hindi kami makalipat. So, iniisip ko pala na, nung nakaraan, na umuwi kami probinsya. Kaso, mahirap Ang hirap kasi ng buhay doon. At saka, parang naano ako sa mga anak ko kasi close sila doon sa daddy nila. Kaya, parang nakakapang sakit. Tapos nakakapanghinayang yung mga libre dito. Syempre si kuya libre uniform niya, yung kanyang sapatos, medyas, yan, diba, toothpaste namin yan hindi nga maubos-ubos kasi laging libre. Alam niyo itong mga laruan na to, libre din to. Every December may matatanggap kaming laruan. Kaya ang mahal kaya ng laruan. 'Di ba? Kaya parang nakakapanghinayang. Gusto ko sana mag-settle dito. Sana magiging okay ang lahat kung ano mang nangyayari sa amin ngayon. Kasi kailangan kasi kaming ayusin, ganun. So syempre tayong mga nanay parang kahit masakit sa atin, priority kasi natin yung mga bata. Kung ano yung nakikita nating kaligayahan ng mga anak natin. Kung kayang magtiis, magtitiis. Yan, so, pag-pray ko na lang lahat na sana magiging okay kami. Magiging okay ang lahat. Takbo ng aming buhay. Ganun. Para sa mga anak ko. Kasi natry ko na kasi umuwi dati. Alam mo, umabot ng 2 years. Ayoko na sanang bumalik dito. Tapos, wala. Mahina kasi ako Alam mo yung, ayokong malayo sa mga anak ko. Yun talaga yung kahinaan ko. Hindi ko kayang malayo sa mga anak ko. Gusto ko sanang umalis dati. Parang perma ko na lang yung kulang dun sa papel. Dun si kuya pa yung anak ko. Wala pa si Lara. So, Berma na lang, pupunta na akong Hong Kong. 2 years old ba si Lance noon, tapos dumidede na siya. Sabi ko, 2 years old naman na siya. So, pwede ko na siyang pahinto sa dede ko. Dede ka? Ay, sorry. Tapos, ayun, perma na lang sana yung kulang. Halika dito. Wait lang. Dede nga daw siya. Halika dito nga. Ouchie. Ay, ito ng dede mo, Ay, ito ng dede mo, Ano ang gusto? May chicken doon? Chicken banana? Chicken banana. Chicken banana. Lali, lala, lali. So, yung tipong perma na lang yung kulang sana para makaalis ako. Yun nga lang. Dahil sa hindi ko kayang umalis, nag-hallucinate ako. Kahit pray ako ng pray, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob na iwanan ko yung anak ko. Iniisip ko pa lang, nag-iisip pa lang ako na aalis ako. Grabe, panay ako iyak, araw-araw, gabi, ganun, iyak ako ng iyak. Kasi ang hina ko hindi ko kayang umalis, hindi ko kayang iwanan yung mga anak ko. Yung anak ko, kasi nung time na yun si Lance pa lang Ayun, yun yung kahinaan ko talaga. Tapos alam niyo kung ano yung nakikita ko diyan sa wall na yan. Ayan. Nagsilabasan yung ang dami-daming ipis, mga paru-paro, hindi ko maintindihan. Tapos kahit igaganon ko na yung mata ko, ganun, nandun pa rin yung ipis, yung paru-paro. Nandun yung kinakabahan na ako. Sabi ko, nababaliw na ba ako? Ganun. Kaya, kudos ako dun sa mga nanay na umalis para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ayan. Sobrang tibay nyo, ang tapang nyo. Kasi sa akin, parang hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung bakit ganun ako. Kasi makikita ko naman sa ibang nanay na kaya naman nilang umalis,
sinasabi para sa anak nila. Oo, ako din, parang yun yung pinupush ko eh. Ito para sa anak ko to, kailangan ko to. Pero wala, nag-hallucinate talaga ako. Hindi ko alam kung bakit ba, dahil sa, kung dahil lang ba yun, ano, na maliit pa yung anak ko, sa postpartum ba yun, basta parang mababalong na talaga ako. Kaya ngayon iniisip ko pa lang, pagka umalis kami probinsya, tapos maghanap ako ng work, iiwanan ko yung mga anak ko, hindi ko maisip, hindi ko alam kung ano, kung kaya ko. Kasi wala, umiiyak na talaga ako, nahihirapan na ako, tapos masakit, sobrang sakit. Saka may anak akong babae, diba? Parang, Lord, hindi ko alam kung paano ko poprotektahan yung anak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya poprotektahan. Mga bat, ang sakit. Alam mo, yung simple lang sana yung pangarap ko. Gusto ko lang silang makasama. Gusto ko silang maalagaan. Ayun. Yun lang talaga. Pero at the same time, kumikita sana. Kaso, hindi kasi sapat yung kita. Ganon. Pero kumikita ako as an affiliate sa Shopee. Nag-a-affiliate kasi ako. Kahit pa piso-piso lang yan. Pero, at least meron. Nakakabili akong diaper, ganon. Hindi naman sa lahat ng panahon ako bumibili ng diaper. Kasi bumibili din naman yung tatay nila. Sa akin lang kasi nakikita ko naman na mahal ng tatay nila yung mga anak ko. Ayun. So, sabi ko, siguro enough na siguro yun. Pero pinag-pray ko na lang na sana may pagbabago. Ganun. Kasi hindi ko kasi kaya. Yun talaga yung napakahina ko dun sa pagdating dun sa mga anak ko, na iiwanan ko sila, lalayo ako sa kanila, gano'n. Hindi ko kaya. Paminaw. Kaya, di ba umalis kami dati? 2 years, umalis ako dito. Kami nila. Kasi ko naman kaya iwanan yung anak ko. Dito. Nung time na kailangan ko nang bumalik sa work, sabi ko, sige, iwanan ko si Lance doon sa probinsya, hindi ko siya makikita. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, ito lang yung way na makakasama ko yung anak ko. Sabi ko, babalik na lang ako doon sa tatay niya. Kasi nung tinanong ko naman, wala naman siyang ibang wala naman siyang asawa nakasama dito. Kaya sabi ko, ito lang yung way na makakasama ko yung anak ko. Tapos, nung pagbalik namin dito, after 9 months sa trabaho, kakatapos ko lang magbayad ng utang. Nag-iipon ako para matapos ko yung bahay sa probinsya kasi hindi pa kasi tapos. Tapos, nagpaplano ako kumuha ng bahay sa Cavite. Pero after 9 months kasi, nabuntis ako kay Lara. So, ayun. Kailangan ko humito sa work. Kasi sobrang selan ako. Na umabot na sa time na nakahiga ako. Tapos, kailangan ko ma-dextrose. Kasi yung timbang ko na 46, nag-down na sa 39. Hindi ako makakain, hindi ako makainom ng tubig. Kasi, ayoko makakita ng iba't ibang kulay. Gusto ko kasi kulay white lang. Ayoko ng blue, ayoko ng pula, ayoko ng itim. Sumusuka ako. Pag nakikita ko yung kulay na yan, brown. Basta yung hirap ng pagbubuntis ko, hindi ko ma-imagine. Na parang katapusan ng buhay ko. Alam niyo yung makaidlip ako, tapos yung yung parang spirit ko ba? Ganun. Gumagala-gala. Nakarating akong sementeryo. Hindi ko alam kung saan sementeryo yun. So, hanggang sa mga anak na lang ako, nagsusuka pa rin ako. Ayoko ng bawang. Basta, ayoko ng lahat ng pabango. Ayoko ng alcohol. Gusto ko sanang
Gusto ko sanang pumasok sa isang kwarto na ako lang mag-isa. Ganun, wala akong kasama, ganun. Yung madilim. Kaso wala eh. Akong choice. Gusto ko sana umuwi nung time na yon. Kaso hindi ko rin kayang umuwi mag-isa. Hindi ko naman pwedeng iwanan yung anak ko. Kasi alam nyo naman, basta may na ako. Yun lang yung masasabi ko. Pagdating sa mga anak, mahina ako. Hindi ko kayang malayo sa kanila. Hindi ko ma-imagine yung ibang nanay na kaya nilang iwanan yung mga anak nila. Ganun. Yung iba naman, okay naman yung iiwanan mo kasi magtatrabaho ka. Ganun. Pero yung iba kasi, iiwanan nila pagpalit dun sa ibang lalaki. Ganun. Iiwanan nila para sa wala, sa kalandian lang. Ganun. Hindi ko ma-imagine yun. Kasi, ang hina ko kasi hindi ko talaga kaya na. Si kuya nga, nasa school, yung isip ko nandun sa kanya. Gusto ko kasi, kasama ko sila lagi. Hi! Oh, I love you, love. Kiss. Ako na lang, kiss mo ko. Kiss mo ko. Kiss. Love you. Hello guys, please like and subscribe. Thank you for watching.